Pinapangako kong magiging maayos ang lahat. Ano man ang sasabihin ko sa inyo ngayong gabi, alam kong alam na rin ito ng lahat. Dennis! Mahal pa rin kita hanggang ngayon. Yan ang katotohanan. Anong magagawa ko? Yun ang nararamdaman ko. Hindi ko pwedeng utusan ang puso ko. Mahal kita! Ngayon naman, pag-usapan natin ang isa pang katotohanan. Ang isang katotohanan na walang may lakas ng loob para sabihin. Number 2! Magpatugtog ka na ng music! Ay, ka nga muna, sumama ka sa akin. Ay, gusto ko itong nangyayari. Hindi ko inaasahan. Gusto ko yung pagiging prangka kanina ni Alia. Dennis, Kakausapin ko lang siya, hayaan mo. puminahon ka. Sinabi lang naman niya kung anong nararamdaman niya. Eh, paano naman yung nararamdaman ko? Alam mo, maraming beses na kami nag-usap. Ilang beses ko na siya sinabihan na magkaibigan lang kami. Alam mo, nilinaw ko na sa kanya. Wala na akong espesyal na nararamdaman. Akala ko malinaw na yun. Alam mo ba sa ginawa mo kanina, pakiramdam ko, para ako isang bayani na ililigtas ang buhay ng mga tao. Kung hindi, baka napahamak na sila. Sana hindi ka na lang nakialam, Faith. Sinira mo diskarte ko. Ano ba talaga ang binabalak mo, Alia? Parang gusto mo kaming pasakayin sa isang sasakyan at pagkatapos ihuhulog mo kami sa bangin. Akala ko ba naman kaibigan kita? Kaibigan mo pa rin naman ako, kaya lang, minsan may mga bagay na mas mabuting wag na lang sabihin para walang mapahamak. Nakuha mo ba? Please lang. Nagsasawa na kasi ako at napapagod na sa mga laro ng pag-ibig na yan. Gusto ko nang maging prangka at yun ang dapat gawin ng iba. Okay, kung yan ang gusto mo. Pero iba ang pasya namin, kaya hindi ang desisyon mo ang masusunod. Tandaan mo, hindi mo pwedeng pakialaman ang buhay na may buhay. Iba-iba ang ugali ng tao. Tama, may mga prangka. Meron naman na gustong manahimik lang. Hindi lahat ng tao pwede mong diktahan ng buhay. Naintindihan mo? Tingin mo galit siya sa akin? Yan ang hindi ko alam, Alia. Basta mangako kang hindi mo na ito uulitin. Okay? Okay, hindi na. Sige, maghihilamos na lang muna ako. Okay, sige. Ay, Alia talaga. Dennis, hindi basta biro ang pinagsamahan yung dalawa ni Alia. Tama siya. Mabuti siguro magkabalikan kayo. Pwede ba wag niyo akong pakialaman? Sa palagay niyo ba hindi ko sinubukan? Wala na talaga eh. Tapos na. Wala na ako nararamdaman. Matagal na panahon na rin ang lumipas. Kailangan ko na mag-move on. Hindi na maganda ang mood ko. Ayoko masira din ang mood niyo ng dahil lang sa nangyari. Naalis na ako. Bye, Nikki. Ingat ka. Encoded by BitsTV.com. Anong masasabi mo? Tungkol saan? Kina Dennis at Alia. Hindi ko alam. Ganun lang talaga ang buhay. Baka balang araw subukan ulit nila. Mahal ko. May problema ba? Bakit ka narito na mag-isa at malalim ang iniisip? Huwag kang mayang sabihin sa akin, baka matulungan kita. Napapaisip lang ako. Ano naman yun, ha? Mula nung
Nagpasya tayong lumipat ng bahay, yun ang bumabagabag sa akin. Bakit? Basta nag-aalangan lang ako. Ay, ano ba, Demi? Bakit naman masyado ka nag-aalala tungkol sa bagay na yun? Maglilipat lang naman tayo ng mga gamit. O sige, mag-uutos na lang tayo ng gagawa niyan. Huwag ka na mag-alala. Magagawa niyo ng paraan. Masyado lang ako nag-iisip. Mahal ko, makinig ka. Dito tayo sa summer. Kapag winter, doon tayo sa isang bahay. Lagi naman natin yung ginagawa. Alam ko na, may ibang bagay kang pinoproblema. Halika nga. Halika na rito para mayakap kita. Sige na. Wag na, Arman. Ang inaalala ko lang kasi, noon wala pa si Kulot sa atin. Iba na ang sitwasyon ngayon. Nasanay nang tumira rito si Kulot at baka hindi niya magustuhan yung paglipat natin doon. Mag-a-adjust na naman siya. Alam mo na, baka mahirapan tayo. Mahal ko, si Kulot lang ba ang pinoproblema mo? Tama ka. Yun lang bang makulit na yun na masyado mong inaalala? Bakit naman masyado ka nagpapa-apekto sa kanya? Makinig ka sa sasabihin ko. Bago pa tayo makalipat doon, may maganda na siyang kwarto. Pupunuin natin yun ng mga laro ang gusto niya at kung ano-ano pa para malibang siya. Masasanay rin siya. Pinapangako ko sa'yo. Ang mahalaga, mahal na mahal natin siya. Mas lalo naman ako. Ang pagdating ni Kulot para na rin practice sa atin at kapag dumating na ang araw na meron na rin tayong sariling baby, hindi na tayo mga baguhan. Nakuha mo? Okay ba? Oo naman. Kaya maganda kong asawa, umakita tayo. Magpahinga ka na. Anong balita? Meron na bang resulta? Meron na, ma'am. Buntis kayo. Pwede mo bang i-check ulit? Baka nagkamali ka lang. Posibleng magkamaling pregnancy test nyo sa bahay. Pero itong blood test nyo, siguradong accurate to. Napakataas ng value ng HCG nyo, siguradong buntis kayo. Pero paano naman yun nangyari? Nag-iingat naman kaming dalawa. Hindi naman 100% na protektado ang ibang methods. Hindi maiwasan na mayroon pa ring risk. Kaya minalas ako at nalusutan. Nakuha ko. Ano po ang plano nyo? Ipapa-abort ko. Kaagad. Ang mister nyo? Ang totoo kasi wala kaming balak ng asawa kong magkaanak. Pwedeng bigyan mo ako ng appointment sa lalong madaling panahon. Kung posible nga sana ngayon din mismo kung pwede gawin na natin. Pasensya na, meron kasi akong conference ngayon. Kung ayos lang sa'yo, bibigyan kita ng appointment bukas. Okay, bukas na lang. Okay, sige. Gagawa na lang ako ng record at sabihin mo na lang sa nurse ko kung anong oras ka pupunta. May mga kailangan pa kasing procedure bago ang surgery. Walang problema. Maraming salamat. Walang anuman. Have a nice day. Siya nga pala, meron lang sana akong maliit na pakiusap. Ano po yun? Manatili lang sana sa klinik na ito ang usapan natin. Walang problema. Salamat. Good morning! Good morning! Ngayong ko lang naalala, hindi na pala tayo nakapag-usap kagabi. Kung hindi siya napigilan, ano ba yung balak sanang sunod na sabihin ni Alia? Ay, wala ka talagang kamalay-malay. Alam mo, kung patuloy ka ganyan, mapapahamak ka talaga. Faith, sagutin mo na lang yung tanong ko. Ano pa nga ba? Eh di yung tungkol sa inyo dalawa ni Mr. Jeric. Ia-announce niya sa lahat na mahal ni Mr. Jeric si Nikki at mahal din ni Nikki si Mr. Jeric. Oh, talaga? Bakit naman bigla niyan naisipan ng bagay na yon? Dapat nga kayong dalawa ni Mr. Jeric ang tanungin tungkol sa bagay na yan. Palagi nyo kasing dinideny. Hindi ko alam kung kailan kayo aamin sa isa't isa. Faith, may gusto akong sabihin sa'yo. Sa tono mo, parang may gusto kang aminin. Sabihin mo na, makikinig ako. Ikaw yung kumain ng ice cream sa ref, ano? Gusto ko pa sanang kumain kagabi pero pagtingin ko sa ref, wala na yung ice cream. Sabihin mo na, hindi ako magagalit. Nag-kiss kami ni Mr. Jeric. Alam ko yon sa panaginip. Hindi, sa garden. At pagkatapos nakatulog kami, nung gabi rin yon. Ayos ka lang? Anong klaseng tao ka ba? Ano bang ginawa ko? Wala kang ginawa. Ibig kong sabihin hindi mo sinadya. Ganyan ka. Napakasimple. Napaka-natural.
Pag bata ang kasama mo, bata ka. Pag matatanda, matanda ka rin. Pagkatapos, sumama ka sa akin sa ganitong lugar. Minamahal ka ng lahat kahit nasan ka. Nag-iisa ka lang. Ay, ano ka ba? Makagat nga lang ako ng lamok, sinasabi ko na sa'yo. Tapos yung mga ganyang bagay, tinatago mo sa akin? Sasabihin ko naman sa'yo. Kaya lang medyo nahuli lang. Ah, okay. Sasabihin ngayong huli na. Dati naman kapag may ganitong nangyayari sa'yo, sinasabi mo kaagad sa akin. Sinasabi ko na nga sa'yo. Ano, okay ba? Naku, mukhang nag-enjoy ko talaga. Wala akong sinabing ganun, ha? Imahinasyon mo lang yun. Ay, para akong nanonood ngayon ng isang love story. Ang mga cast ng movie, ang Romeo si Jeric at ikaw naman si Juliet. Nai-excite na talaga ako sa mangyayari. Sasabihin ko sa'yo ang kwento. Itong si Romeo, habang kasalukuyan siyang nasa world tour kasama ang maganda niyang girlfriend, si Juliet nasusugatan habang naghihiwa ng sibuyas. Hindi masaya ang ending. Nagustuhan mo ba yon? Hindi ba masyado kayatang negative mag-isip? Hindi ako negative. Realistic lang. Imposible para sa aming dalawang magsama. Dahil yun sa kalokohan ni Asunta, tama ba? Ano kaya kung itatwa mo na lang ang kapatid mo? Baka pwede pang mag-workout ang relasyon niyo ni Jerry. Kung may taong dapat akong itatwa, yun si Mr. Jeric. Yun ang tamang gawin. Okay. So inaamin mong meron talaga kayo nararamdaman para sa isa't isa. Nag-kiss nga kayong dalawa, hindi ba? Hindi ko na alam. Nalilito na ako. Hindi na ako makapag-isip ko ano ang tamang gawin. Pero anong nangyari pagkatapos yung mag-kiss na dalawa? Hindi man lang ba kayo nag-usap? Nagpapanggap akong walang maalala. Pero salamat sa kanya dahil araw-araw niyang pinapaalala sa akin. Mukhang nagiging interesting ang mga bagay ngayon, ah. Pinipilit niya ako. Gusto niya mag-usap kaming dalawa. Pero umiiwas ako. At sa tingin ko, magiging malaking tulong ka sa akin ngayon, Faith. Samahan mo ako sa trabaho ko. Para wala siyang pagkakataon na kausapin ako. Gagawin mo akong shield sa gitna niyong dalawa. Tulad ng wax paper gamit sa baking para hindi dumikit ang cookies sa pan. Kailangan kitang balaan, Nikki. Kung gugustuhin talaga ni Mr. Jerry, gagawa siya ng paraan para makausap ka. Anong gagawin mo kapag dumating ang araw na yun? Pag-isipan mo, magbibihis lang ako. Dito ka lang, wag mo akong iwan, ha? Okay. Nakakatuwa naman para tayo sina Laurel at Hardy nito. Pwede ba, Faith? Huwag na tayo maging katawa-tawa. Kailangan natin maging seryoso. Okay. Good morning. Good morning! Kasama ko ngayong araw si Faith kasi tutulungan niya raw ako maghanda. Gusto niya kasi matuto sa pagluluto, hindi ba, Faith, ha? Oo, tama. Para balang araw, magagamit ko ang mga malalaman ko sa kanya. Lalo na ngayon na nasa bar ako ni Dennis nagtatrabaho. Malaki ang may tutulong, no? Oo, ganun nga. Magkatrabaho kami dalawa ni Faith ngayong araw. Magkatuwang, para mga sundalo sa laban. Okay, paalis na ako. Mag-enjoy kayo. Nikki, sigurado ka ba talagang lagi kang sinusundan at hindi nilulubayan ng tao niyan tulad ng sinasabi mo sa akin? Nakakagulat. Hindi ko yata yun inasahan. Malay ko bang aalis siya? Basta na lang siya umalis na walang pakialam. Malay ko ba sa tao? Huwag mo akong asahan na humingi ng tawad sa'yo dahil hindi ko mapigilang mahalin ka. O pigilan akong isipin ka. Talia, tama na. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na tapos na tayong dalawa? Ilang beses ko bang dapat ulitin sa'yo para maintindihan mo na hindi na nga kita mahal? Hindi mo ba napapansin? Si Nikki ang mahal ko. Siya lang ang nasa puso ko. Gusto ko siyang ligawan. Gumagawa ako ng kanta para sa kanya, oh. Pero hindi ka niya mahal. Ano? Hindi ka mahal ni Nikki. Hindi mo ba nakikita kung paano magtinginan silang dalawa ni Jeric?
Gumagawa ka lang ng kwento. Totoong sinasabi ko. Alam kong alam mo yun, pero nagbubulag-bulagan ka lang tungkol doon. Mabuti pa umalis ka na. Isang kaibigan lang ang turing sa'yo ni Nikki. Umalis ka na! Balang araw kapag nangyari ng sinasabi ko, sigurado masasaktan ka. Sa panahon yun, ako lang ang nasa tabi mo. Kahit bilang isang kaibigan. Alia. Hindi tayo pwede maging magkaibigan. Siguro, dahil yun sa akin o dahil sa'yo. Hindi ko alam. Pero wala na talaga. Mula sa araw na to, tayong dalawa, magkatrabaho na lang. Alia? Ayos ka lang. Nag-away ba kayo? Ayaw na rin niya ako maging kaibigan. May iba na siyang minamahal. At ginagawa niya pa to ng kanta. Kilala mo ba? Siya na ang tanungin mo. May bago kang kanta? Kanina ka pa ba? Nagkasalubong kami ni Alia sa baba. Nag-away ba kayo? Oo, medyo. Napasyal ka yata. Nag-alala kasi ako sa'yo pagkatapos ng nangyari. Ayos ka lang? Ayos lang. Gusto mo ba ng kape? Sige. Sa'yo na last serving ng paborito kong kape. Napakaswerte mo. Talaga? Oo. May bago ka bang kanta? Para kasing busy ka sa pagko-compose. Tama ka. Ilang linggo ko na rin tinatrabaho ang melody ng kantang yan. Inspired ka siguro. Tama. Inspired nga ako. Hindi mo pwedeng sabihin kay Mr. Jeric ang totoo. Hanggang kailan kaya yun? Hindi habang buhay makakapagsinungaling ako sa kanya. Huwag mo na lang sabihin sa kanyang totoo, Nikki. Kailangan ko sabihin. Ang totoo, nalilito na rin ako para kasing wala nang ibang pagpipilian. Eh di lalayo na lang ako sa kanya hanggat kaya ko. Baka sa panahon yan wala na siyang interes sa akin. Ngayong wala nang panganib, mabuti pang tumuloy na ako. Meron pa akong trabaho. Umaga ako ngayon, bukas pang gabi. Okay, dadaanan na lang kita mamaya. Okay. Pero kung ganito kabagal ka magtrabaho ngayon, baka hindi mo na magawang makadaan mamaya dahil hindi ka pa tapos. Huwag ka mag-alala. Bibilisan ko ng pagkilos. Okay, wala kang dapat ipag-alala. Maraming salamat. Mwah. Pwede niyo naman sanang masolusyonan ng problema nang hindi kayo nagkakasakitan. Sinubukan ko.
Alam mo yun? Pero huling pagkakataon na yun nangyari kagabi. Pero iba kasi ang naiisip ni Alia. Simula ngayon, dapat pareho na kami mag-isip. Alam ko nasaktan ko siya. At alam kong naging malupit rin naman ako. Pero saradong isip niya. Kailangan niya mag-move on at ganun din ako. At saan naman patungo ang pag-move on mo? Sa isang lugar na inspired ako. May narinig ako kaso hindi ganun kalinaw. Para kaninong kantang yun? Huwag mong sirain ang surprise. At saka hindi pa yun tapos. Wala pa rin akong lyrics. Ipaparinig ko yun sa lahat pagtapos ko na. Magiging isa yung love confession. Makinig ka. Para na rin kitang kapatid. Ayokong masaktan ka, Dennis. Kung may gusto kang gawin, pag-isipan mong mabuti. At saka ka kumilos. Huwag ka sanang maging padalos-dalos. Sinasabi mo bang huwag ako maging maramot? Alam ko kung anong ginagawa ko. Espesyal na bagay ang umibig. At ang mahanap ito. Sa pagkakataong to, magiging happy ending na. Mananaig ang pag-ibig. Gusto mo pa? Hindi na. Hinihintay na ako ni Edwin. Dennis, masaya ako dahil gumagawa ka na uli ng kanta. Pero, paano mo pagsasabayin itong ginagawa mo at yung bar? Alam mo na hindi biro ang magpatakbo ng negosyo. Dennis, isa kang artist. Hayaan mo pag-iisipan ko ang sinabi mo. Pero sa ngayon, ayoko muna tumanggap ng payo. Mabuti man o masama ang bagay na gagawin ko, yun ay ayon sa kagustuhan ko. Naiintindihan kita. Basta kapag gusto mo ng kausap, narito ako. Aalis na ako. Alia, Hinintay kita. gusto mong mag-usap tayo sa ibang lugar? Hindi. Sa totoo lang, maigli lang naman ang sasabihin ko sa'yo. Gusto ko lang sanang humingi sa'yo ng pabor. Baka sakaling may maitulong ka. Tungkol saan? Tungkol sa damdamin ni Dennis para kay Nikki. Samantalang alam ko namang ikaw ang gusto ni Nikki. Sa tingin ko, wala akong may tutulong sa'yo. Jeric, pareho tayo nagmamahal. Ikaw si Nikki, ako naman si Dennis. Pwede tayo magtulungan. Alia, sa tingin ko hindi mo ito nauunawaan. Wala tayong karapatang manghimasok sa damdamin ng iba. Mayroon. Dahil halatang may feelings para sa'yo si Nikki. Alam mo yun, di ba? At dapat malaman din ito ni Dennis. Tulungan mo kung ipaunawa sa kanya yun. Okay, Alia, tama na yan. Kalimutan mo na yan. Ihahatid na kita. Saan ka pupunta? Lalakad na lang ako. Ano yun, Edwin? Jeric, anong oras ka darating? May ginawa na naman si Arman. Papunta na ako. Anong nangyari? Dumating siya rito, may kasamang accountant. Gusto niyang i-check ang mga file ng kumpanya. Sige, Edwin, makinig ka mabuti. Sasabihin ko sa'yo kung anong gagawin mo. Huwag ka nang kumontra. Lahat ng file rito ay isa-isa nilang ibibigay sa'yo. Kaya gusto kong tignan mo mabuti ang files at busisiin mo itong lahat. Ano mang problema sa transaksyon o anumang kontrata, dapat kunin mo at ibigay sa akin. Malinaw ba? Malinaw, sir. Okay. Boss? Sa tingin ko maingat sila rito sa mga dokumento. Wala tayong makikita mali sa files. Hindi tayo sigurado. Kaya nga, iimbestigahan natin. Bakit? Meron ka pa bang ibang naiisip ngayon? Oo, meron nga. Yung 48%. Ito ang 48%. Hindi ba? Titigil na ba tayo rito? Hindi, Benji, hindi. Gusto kong makuha itong lahat. Ang lahat. Hanggang doon sa itaas. Kaya sabi ko sa'yo, si Dennis ang kailangan natin. Pag kumampi sa atin si Dennis, tapos na ito. Kailangan makaisip tayo ng paraan para pumalig sa atin si Dennis. Dahil pag nangyari yun, wala nang problema. Tignan mo detalye ng mga papeles. Kailangan makita mo lahat ang nakalista rito. Malinaw ba?
Hello Arman, kumusta? Hinihingi mo raw lahat ng files mula sa aming archives. Kaya narito na ang lahat ng dokumentong kailangan mo. At sana makita mo ang hinahanap mo. So wala kang ikinatatakot. Ginagawa namin ang lahat ng ayon sa batas, Arman. Hindi mo kami katulad. Wala kang makikitang iligal. Narinig mo yun? Sobrang tiwala sa sarili. Nakakaingit naman talaga. Woohoo! Kahanga-hanga naman talaga tong kaharap natin. Kung makapagsalita siya, parang siya ba mismo ang may-ari nitong kumpanya. Hiyang-hiya naman ako sa boss. Hindi ako nakikipaglokohan. Pahala ka na rito. Edwin. Kung makapagsalita ka naman, para bang ikaw lang ang magaling sa buong kumpanya. Kailangan mo rin maging maingat. Sa isang mali mong hakbang, pak! Pwede kang madama. At kahit si Jerry Caslan, hindi ka kayang ibangon. Pag nadapa ako, siguruhin mong wala ka sa ilalim. Baka madaganan kita, ha? Tawagan mo si Miss Naval pagtapos ka na sa files. Yan eh, kung matatapos ka. Tama ka, Miss Naval. Ipinatatapon ko ng lahat ng mga laruang naririto. Hindi naman ito isang palaruan. Kung ano-anong laruan ang nakakalat. Dapat mong malaman, ang mga laruang yan ay koleksyong lahat ng kapatid mo. Hindi naman niya alam na isang araw, ikaw naman ang mag-oopisina rito. Isulat mo, Asunta. Ilalabas na lahat ng laruan dito. Okay. Isa pa pala. Gusto kong igawa ninyo ako ng sarili kong email address. Dapat kasi lahat ng pumapasok na email, matanggap ko rin, di ba? Siyempre, gusto ko ring malaman ang lahat ng nangyayari sa kumpanyang ito. Opo, Miss Demi. Sinusulat ko lahat ng sinasabi niyo. Mabuti. Ano namang title ang gusto mong gamitin sa gagawin naming email address para sa ma'am? Wala kasi ang pangalan mo sa management. Tumatanggap ka ng mga report ng kumpanya dahil shareholder ka, Demi. Burahin mo yung huli mong sinulat. Sandali lang, Miss Naval. Anong title? Miss Naval, pinasasabi po ng IT para daw kay Ma'am Demi. Ako si Demi. Ako na yon. Pasensya na, Ma'am Demi. Inutusan po kasi ako para iset up na raw ang computer ninyo rito. Pupuntahan daw kayo kung nasa office kayo ngayon. Okay. Anong pangalan mo? Nora po, Ma'am. Nora. Alam mo, Nora, kapag narito ako sa opisina ko, gusto kong direkta mo kung kakausapin. Maliwanag ba? Naintindihan mo? Malinaw ba? Opo, Ma'am. Mabuti. At huwag mo na uling gagamitin ang pabangong yan. Napapahuan ako. Opo, Ma'am. Okay. Itapon ang mga laruan. Papalitan ko ng sarili kong gamit ang nakadisplay sa opisinang ito. Anong itatapon? Oh, Jeric! Nagpunta ka ba rito para i-welcome ako? Salamat. Hindi ka welcome sa opisinang ito, lalo na sa kumpanya. Talaga? Jeric, si Demir ay sarili kong kapatid. Marami akong naaalala sa kwartong itong tulad rin ng mga bagay na naaalala mo sa kanya. Tingnan mo. Tingnan mo to. Tingnan mong mabuti ang larawan. Pwede mo akong burahin sa buhay mo, pero hindi yan gagawin ng kailanman ng kapatid ko. Bakit? Dahil isa kaming pamilya. Si Dennis, si Demir, at ako. Hindi mo maitatanggi, Jeric Aslan, na magkakadugo kami. At isa pa, alam mo, Jeric, tuloy na nga pala ang paglipat namin sa araw na ito doon sa Winter House. Kaya patitirahin ko na muna sa'yo si Kulot. Mas mabuting alagaan mo muna ang pamangkin mo kaysa ginugulo mo kami. Walang itatapon dito. Mananatili ang anumang nasa loob nito. Pwede mong gamitin yung kabilang opisina. I-assist mo siya, Miss Naval. Okay po, sir. Ayusin yung mga kable sa taas. Tingnan mo rin yung iba pang mga kable, ha? Okay. Hi! Kamusta? Kamusta, Bayaw? Napasyal ka. Gusto ko lang bisitahin ka sa lugar na ito. Maganda nga pala. Welcome. Salamat.
Mr. Dennis, ibababa ko na ba mga kable? Tuloy mo lang, mag-iikot lang ako. Sa tingin ko, mas maganda kung ilalagay mo sa gawing likuran yan. Sige. Maganda nga ang lugar. Alam mo, hindi ko talaga ito maintindihan. Paano nahulog ang loob ni Dennis kay Nikki? Kasi nga, totoo namang malapit siya kay Nikki kahit na noon pa. Dahil talagang palakaibigan siya. Kaya inakala ko malapit lang silang magkaibigan. Palakaibigan din naman si Nikki. Narinig mo naman ang sinabi niya kagabi. Tama ka. Kaya lang, parang nasa isang panaginip si Dennis. Wala kasi siyang alam. Masyadong emosyonal ang kaibigan natin. Baka di niya matanggap ang totoo. Baka nga. Sana hindi na lang naghiwalay sina Alia at Dennis. Iba talaga si Alia sa mga nakilala niya. Sa tingin ko, bagay naman silang dalawa. Sa tingin ko para kay Dennis, sarado na ang chapter na yan. At ikaw, meron bang nadagdag na bagong chapter sa buhay mo? Patuloy na umiiwas si Nikki. Kaya tumigil na ako sa paghabol. Susubukan kong kausapin siya ulit. Pero kapag umiwas na naman, titigil na ako. Pero bakit naman siya umiiwas? Hindi ko alam. Para bang may kinatatakutan siyang hindi niya masabi. Tulad ng sabi ko, susubukan kong kausapin siya ulit. At itataon ko yun ngayong gabi. Darating si Kulot, mag-iimbita ako ng mga kaibigan, pati si Nikki. Gusto ko nandun ka rin. Okay, darating ako. Inibita mo ba si Dennis? Oo naman. Kailangan mo pa ba ako rito? Sa tingin ko, hindi na. Okay. Pupuntahan ko muna si Dennis. Kukumustahin ko lang kung meron pa siyang kailangan dun sa club. Magkita tayo mamaya. Check! Ang ganda ng acoustic nitong club. Wow! Bukod sa magandang lugar, ang mga ilaw at ang wine bar, lahat dito sa club ay okay. Napakaganda. Matagal ko na rin gusto magkaroon ng ganitong bar. Magpatayo ka ng sarili mong club. Tutulong ang mga kaibigan mo sa'yo. Oo, tama ka. Pero hindi naman kasing ganda nito. Kasi ito naman ay talagang maluwag at maganda. Simple ang lugar mo, maganda sa loob. Kaya nga lang, ako ay hindi pwede magpuyat ng madalas. Alam mo kasi, magagalit ang kapatid mo. Kailangan sumunod ako para hindi kami mag-away. Ganun ang buhay ko. Sunod-sunuran. Tama. Kung mahal mo talaga ang asawa mo, dapat lang na sumunod ka. Totoo, tama ka rin, Dennis. Paano? Meron ka namang karelasyon ngayon na sinusunod? Naku, ikaw pa, Dennis. Pangiti-ngiti. Sino nga ba maswerteng babae na yan? Sige na, sabihin mo na sa akin. Arman, Ano? huwag mo nang itanong, hindi naman yung mahalaga. Ano ka ba naman, Paya? Huwag mo sabihin yan. Siyempre mahalaga yun. Ikaw, si Demi at ako. Tayo, ibibili kita ng magandang damit. Tapos pupuntahan natin siya. Magdadala tayo ng chocolates and flowers. Susuyuin mo yung babae hanggang sa mapasagot mo siya at maging magnobyo na kayo. Ganon. Masyado namang makaluma ang chocolates and flowers. Mas gusto kong dukutin siya. Kung yan ang gusto mo, pwede rin naman yan. Mr. Dennis, tapos na ako rito. Pwede mo nang tingnan ngayon. Sige, okay. Excuse me, may tatawagan muna. Sige lang. Mahal, kamusta? Inasikaso ka na ba riyan? Oo, okay naman ako dito. Sineset up ng computer ko. Mabuti naman kasi. Alam mo, Mahal, binisita ko si Dennis dito sa kanyang nightclub. Bakit hindi mo ko hinintay para nasamahan sana kita? Sumama ka sa pagbalik ko. Pero mas maganda kung iimbita natin si Dennis doon sa Winter House. Alam mo, hindi pa niya kasi yun nakita. Teka, sandali. Ano yon? Ready na po ang computer nyo, ma'am. Salamat, magandang araw. Magandang araw. Magkakaalis ka na. Mahal ko, hindi kasi ako pwede bukas. Ang problema ko kasi ay, nangako ako kay Peli na sasamahan ko siya. Nasabi ko sa kanyang, kakain kami sa labas bukas. Sa ibang araw na lang. Hindi naman ibang tao si Dennis. Pwede natin siyang imbitahin maghapunan. Oo nga, tama ka. Okay, mahal. Sige, gano'n na lang. Sige, Mahal, ingat. Bye-bye. Bye-bye. Ano yun, Asunta? Miss Demi, nakausap ko na po yung arkitekto na ayos ng loob nitong office niyo.
Pwede siyang pumunta rito bukas. Hindi ako pwede bukas. Naiintindihan ko po pero pinakausapan ko lang po yung arkitekto. Kaya kung magustuhan niyo ang disenyo niya, ako nang bahalang magsabi sa kanya. Ang sabi ko, Asunta, hindi nga ako pwede bukas. Bakit hindi na lang siya pumunta rito ng ibang araw? Pwede ako sa ibang araw. Sabihin niya kung kailan. Hindi siya pwede. Marami siyang trabaho. Pero pwedeng pumunta rito ang assistant niya. Encoded by BitsTV.com. Mamaya na tayo mag-usap, Asunta. Ano pang tinatayo mo riyan? May kailangan ka pa ba? Wala na. Lumabas ka na! Hello? Oo, tumawag ako kanina. Nakausap ko kanina yung assistant mo. Nagtanong ako tungkol sa procedure. Gusto kong malaman kung okay ang schedule ko. Wala nang problema? Sige, salamat. Sige, hanggang bukas ng umaga. Oo, siguradong darating ako. Magkita na lang tayo. Ako lang mag-isa. Mr. Dennis, kailangan na itong palitan. Okay. Kailan mo matatapos yan? May pupuntahan lang ako ngayon. Bukas tapos na to. Okay. Magandang araw. Magandang araw. Mr. Dennis, may problema dun sa taong aayos ng ventilator sa kusina. Ano? Tumawag kanina, di siya makakarating. Pambihira. Ano ba naman siya? Gusto pa yata magmakaawa tayo sa kanya. Ba't hindi siya tumupad sa usapan? Anong problema? Sabi sa'yo, hindi ito madali. Routine check ba ito? Hindi binibisita lang kita rito. Nagpaalala na ako noon, mahalaga ang ventilator. Pag wala yun, pwedeng masuspindi ang operation. Inaasikaso ko naman ang tungkol dyan. Lagi ka lang kasing nasa bahay, abala ka sa pagkukompose ng mga kanta. Nagbukas ka pa ng club. Bakit naman hindi? Kaya naman niya. Siya'y mahusay na tao at marami siyang kayang gawin sa buhay. Kung musika ang dalit niya, dapat lang na lumikha siya ng marami pang awitin. Magkulong man siya sa bahay, lalabas pa rin siya para gumawa ng ibang bagay. Alam mo, Dennis, naniniwala ako sa'yo. Kaya naman niya talaga. Mahirap lang kung may lintana tulad mo na umaaligid sa kanya. Alam mo, Jeric, hindi ko talaga maintindihan kung ano ang iyong problema. Gusto ko lang siyang tulungan at maramdaman niyang hindi ko siya iiwan kahit ano pang mangyari sa negosyo niyang ito. Bakit palagi ka nalang ganyan kung makipag-usap sa akin? Arma, natuwa ako nang di kita makita sa office. Malas lang at dito pa pala tayo makikita. Dennis, ang lugar mong ito ay talaga magandang disenyo. Parang 5-star hotel. Binabati kita, bayaw. Kung may kakailanganin ka, tawagan mo lang ako, okay? Magandang araw. Kapal ng mukha niya. Hindi ko alam na magkaibigan na pala kayo ngayon. Mali ka. Pumunta lang siya. Asawa siya ng kapatid ko. Wala nga naman palayasin ko. Magandang araw. Ako po ang assistant ni Miss Demi. Tumawag ako tungkol sa appointment sa inyo ni Miss Demi. Gusto ko lang ma-confirm ang appointment niya para walang maging problema sa mga schedule niya bukas. Naiintindihan ko po. Opo, tama po yun. Sige po, i-adjust ko na lang ang mga appointment niya. Maraming salamat sa tulong. Magandang araw. Ngayon, alam ko na, Miss Demi. Magpapalaglag ka kaya hindi ka pwedeng pumasok bukas. Yan pala ang totoong dahilan. May maitutulong ba ako sa'yo? Ano bang ginagawa mo riyan? Naghahanda ako ng Churchill. Gusto mo ba? Hindi, maraming salamat na lang. Alam na alam mong gagawin, ah. Dati kasi akong bartender. Dati kang bartender? Kailan yun? Dahil hindi naman pwede naging trabaho mo yun.
Nung college, sa bar ng kaibigan ko, sinubukan ko lang. Nung mag-MBA ako sa Chicago. Pasensya na sa tanong ko. Mahirap kasi paniwalaan ang isang tulad mo ay magiging isang bartender sa isang maliit na wine bar sa isang hindi kilalang lugar sa Chicago. Anong problema, Nikki? Yung nag-MBA ako sa Chicago, ang pagiging bartender ko. Walang problema. Biro lang yon. Darating si Kulot sa bahay mamayang gabi. Pwede na siya ngayong dumalaw sa akin, kay Dennis at pati sa lola niya. Pumunta ka rin. Darating sina Edwin, Dennis at Terry. Sorry, hindi ako pwede. May pupuntahan kasi ako. May Japanese class ako. Namimiss ka na ni Kulot. Gusto ka niya makita. Namimiss ko rin siya. Pero hindi talaga pwede. Sana matuwa siya. Gumawa ka ng iba't ibang locker na mga gamit mo dito para madaling hanapin. Kumusta? Ano balita? Okay naman. Galing ako sa trabaho, dumaan lang ako rito. Mabuti. Natutuwa ako. Pwede ba tayo mag-usap? Aalis na ako para makapag-usap kayo. Okay ka lang ba? Pumunta ka mamaya. See you. Ingat. Anong pag-uusapan natin? Yung menu. May naisip ka na? Hindi ko pa alam kung paano presentation eh. Gusto ko lang lahat original. Dennis, mas maganda ang naisip ko. Kasi hindi ko habol ang original recipe, kundi yung practical. Para sa kusinero at sa customers. At ang customer hindi maghahanap ng original kung masarap ang ating pagkain at magandang musika dito sa club. Ang mahalaga, magustuhan nila ang lasa ng mga pagkain natin. Huwag kang mag-alala. Marami pa akong pinaplanong gawing menu. Hindi kita pababayaan. Relax ka lang. Salamat talaga. Lagi mo akong tinutulungan. Hindi naging maayos ang paghihiwalay namin ni Dennis. Pati ikaw nadamay tuloy. Okay lang yun, naintindihan kita. Anong pinag-usapan niyo ni Dennis? Maraming bagay yung nagugustuhan niya at kinahihiligan niyang gawin ngayon. Busy naman siya sa trabaho. At kamusta naman kayo ni Nikki ngayon? Komplikado. Mayroon bang relasyon sa mundo na hindi komplikado? Huwag ka munang umalis, dito ka na magpagabi. Bakit naman? May party. Darating si Kulot mamaya. Nag-organize ako ng isang party, inimbita ko lahat. Gusto kong maging bahagi ka ng kasiyahan. Mabuti yan. Inimbita mo rin si Nikki? Hindi. Pero si Dennis, oo. Gusto kong ginawa mo. Hindi na ako aalis. Cowboy ang concept ng party. Kaya pwede tayong mag-costume ng cowboy hat o kaya maglagay ng red feather sa buhok na para tayong Indian. Basta maging masaya si Kulot. Gusto ko ako maging sheriff mamaya. Tignan natin kung paano. Ay, ano ka ba? Totoo naman ang sinabi ko. Meron akong Japanese class. Magaling talaga yung ginagawa mo, Nikki. Tuloy ka sa pag-iwas sa kanya, pero totoo pa rin ang dahilan mo. Bravo! Kailangan kong patuloy na umiwas hanggang makahanap ako ng solusyon. Girls, dumating na pinakihintay natin. Uuwi na mamaya si Kulot sa bahay ni Jeric. Oo, alam namin. Meron din kami hinandang welcome party para sa bata. Gusto niyo ba sumama? Sumama na tayo, Nikki. Anong tingin mo, Faith? Punta tayo? At meron pa akong hinandang sorpresa. Gusto ko sanang nandun ka. Meron doon barbecue, di ba pang mga handa? Dennis, yun ay family celebration. Hindi kami dapat sumama. Maliit ang pamilya namin. Mas masaya kung naroon kayo kung may mga kaibigan. Darating si Edwin, pati na rin si Terry. Sa totoo lang, namimiss ko rin si Kulot. Pero may klase ako eh. Marami na kasi akong absent eh. Uncle, isa na po akong Red Indian. Parang mas tumangkad ka ngayon, Kulot. Oo, siguro nga po tumangkad pa ako. Mukhang nadagdagan nga pong taas ko, Uncle. Siguro po dahil naglalaro ko ngayon ng basketball. Iniinom mo pa rin bang gatas mo? Opo, araw-araw po akong umiinom para maging singtaas kami ni Uncle. Siyempre naman, Kulot, tatangkad ka pa. Baka mas tumangkad ka pa sa akin. Uncle, may gusto po kasi ako itanong sa inyo. Sige, basta wag lang mahirap. Meron ka bang puso o puro bituka lang yon? Bakit mo na itanong? Kasi po, yun ang sinabi ni Uncle Arman sa akin.
Ang ano? Yung mga duwag daw po, puro puso. Yung matatapang may bituka. Kaya iniisip ko po, matapang yata ang uncle ko. Kaya puro bituka ang katawan niya. Talaga ba? Opo. Kulot kung akong tatanungin. Hindi ito kundi isip ng tao ang pinakamahalaga. Yung utak ang nagtuturo sa atin ang tamang gagawin. At hindi naman puro tapang ang kailangan ng isang tao. Tama. Sige po, naiintindihan ko na pong sinabi nyo. Sasabihin ko po kay Uncle Arman na sinabi nyo yun sa akin. At tatanungin ko rin po siya kung meron ba siyang utak. Maglalaro na po ulit ako, Uncle Jeric. Nabanabado, 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 nabanabado. Mahal ko, Kumusta, mahal? okay naman. Inaayos mo na pala mga damit. Oo, dapat nga kahapon pa. Arman, tinitingnan mo ba kung maayos na rin ang magiging kwarto ni Kulot? May 3 araw pa tayo. Pero paano? Pagkagaling niya kay Jeric, pupunta naman siya sa bahay ng lola niya. Baka pagbalik niya, hindi pa handang kwarto. Huwag ka mag-alala, mahal ko. May handa ang kwarto niya sa tamang oras. May sasabihin pala ako. Alam mo yung si Big Boss, pinasakit niya ang ulo ko sa bahay natin. Pero ngayon naman, namimiss ko ang kakulitan niya at mga tanong niya sa atin. Ikaw pa, Arman? Ano ka ba, Demi? Siyempre masarap pa rin pakinggan ang kakulitan ng isang bata dito sa bahay. Hindi ko inaasahan na sa'yo pa manggagaling At yan. bakit mo naman sinabi yan, mahal ko? Alam mo, hindi magtatagal magiging binata na si Kulot. Dapat may mga bata rito, masayang naghahabulan. Ay, ano ba yung naaamoy ko? Nikki? Ano yung ginagawa mo? May binibake akong strawberry cake sa oven. Tinatapos ko naman ang paggawa ng chocolate cookies. Nakikita ko naman kung anong ginagawa mo riyan. Ang gusto kong malaman ay para saan lahat yan. Bakit? Para ito kay Kulot. Para yan kay Kulot? Oo, tama yun. Bakit ko hahayaang maging malungkot si Kulot kung kami ng uncle niya ang talagang merong problema? Eh, paano ang klase mo? Absent ulit ako para kay Kulot. Makikiusap ako sa teacher. Lahat talaga para kay Kulot. Ang galing naman, ang galing naman. Ibig sabihin, pupunta na tayo? Oo naman, pati si Asunta at ang lahat ng kapitbahay natin dito. Dapat na pala tayo maghanda. Sasabihan ko na si Asunta. Asunta! Magbihis ka, may pupuntahan tayo. Matutuwa nito si Asunta. Bangungot ba ito? Magba-barbecue kayo sa garden ko? Huwag ka matakot, ako nang bahala. Hindi masisira o masusunog ang hardin mo. At isa pa, professional naman si Terry. Tama ka, sir. Pero titingnan ko kung ano magagawa ko. Kasi ngayon lang ako magba-barbecue. Si Sir Edwin talaga ang gusto mag-barbecue. Ako lang talaga may gusto. Oo, sir. Barbecue. Huwag niyong kalimutang hatiin yung tinapay mamaya. Kasama dapat yung sa paghain ng salad. Naiintindihan niyo naman siguro ang ibig ko sabihin. Dapat may tinapay tayo. Okay, nasalo ko. Payag na ako para kay Kulot. Terry, bahala ka na sa barbecue. Yes, sir. Akong bahala, Sir Jeric. Si Terry ang tagapagluto natin ngayong gabi. Lahat ng karne, siya ang magluluto. Oo. Parang dumadami yata ang kailangan kong gawin sa party. Mabuti yata, maghugas na ako ng kamay. Uncle, anong oras po darating si Nikki? Alam mo, Kulot, may Japanese class mamayang gabi si Nikki. Hindi siya makakarating. Pero bakit naman? Gusto ko na pong makita si Nikki. Pagtsagal mo muna kung sinong narito na. Kami. Ang uncle mo, ang kalaro mo, si Uncle Edwin, si Uncle Terry. At si Ate Arya. Tama. Pati si Miss Alia. Okay po, sige na nga. Mahal ko rin po kayong lahat. Pero iba po si Nikki. Pakakasalan ko si Nikki pag malaki na ako. Mukhang bata man o matanda ay nahuhulog ang loob kay Nikki. Maghuhugas ako ng kamay. Pwede rin sa second floor. So, hindi tayo manonood ng soccer match bukas?
Halika. Ay, namiss kita ng husto. Namiss mo rin ba ako? Opo. Hello sa inyo. Kumusta? Welcome, girls. Salamat. Kumusta? Mabuti. Salamat naman. Total, uuwi naman si Jeric sa bahay niya. At araw-araw namang pumupunta ron si Nikki. Ikaw na magbigay nito. Sige, ako nang bahala. Nikki, ang saya-saya ko dahil dumating kayong lahat dito. Natutuwa ako marinig yan dahil nagpunta ko rito para sa'yo. Naisip ko na darating ka, hindi mo ako matitiis. Talaga ba? Ang lakas pala ng pakiramdam mo, ah. Ang Red Indian, talaga pong malakas ang pakiramdam. Okay, bagay ang red feather sa'yo. Ay, nakakatuwa naman. Para tayo na sa American movie na may pa-barbecue pa. Terry, Ano yan? marami naman tayo rito. Bakit ikaw lang mag-isa nagluluto ng mga pagkain natin? Alam mo, chef, pasensya ka na talaga. Dahil may barbecue sardine at isang Turko na may bikote ang may hawak ng tong kaya siya dapat ang magluto. Responsibilidad ko to. Mag-enjoy ka na lang. Ikaw na nga ang bahala. Ang bait mo talaga, Kuya Terry. Tayo na, Nikki. Sumama ka sa akin. Teka muna, saan mo ako isasama, Red Little Indian? Teka muna, si Geronimo bang kumindap sa dalaga? Halika rito. Ang ganda rito. Ang ganda ng tent mo, ha? Maraming salamat po. Pero mas maganda ka sa tent ko. Kumusta, Nikki? Okay naman, Alia. Kulot, ikaw lang kilala kong blonde ng buhok na naging Red Indian. Sarap. Pero sigurado meron ng White Indians sa iba't ibang lugar. Pwede nga. Salamat, ah. Busog ka na, kulot. Marami pang pagkain. Hindi ako si Kulot, Uncle. Mula ngayon, gusto kong tawagin mo akong Hi-Fi Flying Eagle. Ikaw ba nakaisip, no? Hindi, ako po. Sabihin mo nga sa kanya, High Flying Eagle, kung saan naman tayo pupunta. Sasakay tayo ng kabayo. Nako, nakaplano na ang lahat. Okay lang yun. Ito ay cowboy party. Asunta, konting pino, ang lakas mo kumain para kang gutom na gutom, nakakahiya ka. Sa liit ng sweldo ng ate ko, minsan lang ako makakakain nito. Masarap yata ang barbecue, no? Kaya wag mo na lang akong pakialaman. Kumain ka lang. Narinig ko yun, Asunta. Terry, alam mo, masarap itong pagkakaluto mo. Mabuti naman. Bakit hindi natin gawing regular ang barbecue party na ito? Gawin natin every week to. Siguradong masaya yun. Makinig naman tayo sa music. Masyadong tahimik eh. Gusto ko yan. Nagtatanong nga ako sa sarili ko kung nasan ang gitara mo at kailan ka tutugtog. Talaga? Mahalagang araw na to. Kaya ito ang tutugtugin ko. Bagong composition mo? Kompleto ng kanta. Surprise! Ang kantang ito ay inaalay ko sa mahal ko. Gagawin ko kahit ano. Dahil siya ay talagang walang katulad. Para sa ating high-flying eagle, si Kulot. Yay! Bravo! Ang galing!
Namiss mo na bang bahay natin? Gusto mo na bang bumalik tayo ron? Oo, parang gusto ko na nga, Arman. Unang pagkakataon sa buhay natin na tumira tayo sa ibang bahay. Pwede pa tayo magdagdag ng dekorasyon. Tama? Mahal ko, Ano yon? alam mo ba? Una ka bago ang ibang bagay. Arman! Ano ka ba? Nagbibiro lang ako. Pero, ikaw nga ang una. Dahil ikaw ang aking reyna. Kaya sabihin mo sa akin anong gusto mo. Yung maganda sa'yo, mahal. Ah, sige, Arman. Bahala ka na. Sige na, mahal. Akit na tayo. Sige na, mahal ko. Masamang pakiramdam ko, Arman. Pero bakit, mahal ko? Ano bang nararamdaman mo? Mahal, para itong sumasabay sa pagbabago ng panahon kapag magtataglamig na, nagkakaganito ako. Kung pwede lang ay gagamitin ko ang aking lakas upang ang panahon ay palagi na lang maging tagaraw, mahal ko. Sige na tayo na sa kwarto. Hindi ako pwede. Magsha-shower na ako bago ako matulog. Good night na, mahal kong asawa. Sige, good night. Sinabi niya yun, ha? O, dito! Grabe ka. Teka, bakit walang babae sa inyong team? O, sa kabila! Ay! Naku, pasensya ka na. Hindi ko talaga sinasadya. Hindi, okay lang. Okay lang to. Sige na. Kung gusto mo, magpalit ka ng ibang t-shirt sa kwarto ni Jeric. Kasi nabasa ka. Dennis, pumili ka ng damit. Bahala ka na. Sige na, bumalik ka na lang. Magpapalit na ako. Magsasalin pa ulit ako ng alak, okay? Grabe, busog na busog ako. Ang sarap ng pagkain dito. Ang dami mo nga nakain, Asunte. Teka nga, tingnan nyo to, oh. Hindi na nila nakain pa ang biscuit at cake. Mabuti pa itatabi ko na yung para kay Kulot. Gusto niya yan eh. Sige, okay. Pahinga muna, mamaya naman. Pupunta ako kay Nikki. Nagmamadali kayong umalis, naiwan niya ang kanyang panyo. Hindi ko na ibigay kay Faith kasi nung makita ko, nakaalis na siya. Akin na, ako na bumibigay. Ang mabuti pa, total uuwi naman din si Jeric sa bahay niya at araw-araw namang pumupunta ron si Nikki. Ikaw na magbigay nito. Sige, ako nang bahala. Dennis, nakapagpalit ka na? Hindi ba yan ang panyo ni Nikki? Bakit hindi pa niya binibigay kay Nikki? Bakit tinatago pa niya ang panyo dito sa kwarto? Marami itong dinala mo. Niluto ko para kay Kulot. Mukhang hindi na niya makakain sa sobrang kabusugan. Itatabi ko na lang to para makain niya bukas. Masarap ang timpla mo. Palagi naman. Kain ka pa. Babalikan ko na sina Asunta. Wala silang kasama. Tayo na, umuwi na tayo. Gabi na. Teka, uwi na kayo? Eto ng tubig mo.
Terry, mabuti pa isabay na natin sila pa uwi. Sige. Babalik muna ako sa club kasi may problema yung kahera ko. Alis na ako. Dennis, aalis ka na? Ba't hindi ka pa sumabay sa amin? Wag na, nagmamadali kasi ako eh. High Flying Eagle. Hanggang sa muli, ingat ka. Sige po, Uncle. Ano nangyari? Nakita mo kung paano umalis ang isang mayamang tao? Oo nga. Uncle, naantok na po ako. Dadali na kita sa kwarto. Hindi po, gusto ko si Nikki. Kakwentuhan niya ako ng magandang story. Pero, alam mo, Kulot, kailangan ko na umuwi. Maaga pa akong gigising, may pasok ako bukas. Sige na, Nikki. Alam mo kasi, Kulot, medyo pagod na kasi kami. Gusto na naming umuwi para makapagpahinga kami. Sige na naman, Nikki. Hindi ba para sa akin ang araw na to? Ganito na lang ang gawin natin. Mauuna kaming umuwi kasi pagod na kami. At maiiwan dito si Nikki kasi gusto ni Kulot na magkwento pa siya. Mamaya na uuwi si Nikki pagkatapos noon, di ba? Sige na, Nikki. Para sa akin. Sige na, huwag niyo na akong hintayin. Uwi na lang ako mag-isa mamaya. O ayan, nandito na tayo. Kulot? Hindi ka pa natutulog? Nawala na po ang antok ko. Nawala ng antok niya. Marami na akong binasa ng mga kwento, wala. Dilat pa rin, hindi man lang pumikit. Siguro kapag sinubukan natin dito sa garden, baka makatulog na siya, no? Gaya ng isang tunay na Indian. Halika, Uncle. Mahiga tayo sa damuhan. Okay, sige. Kulot, wag na natin pilitin ang uncle mo. Total, kasama mo naman ako eh. Sige na, Uncle. Tayo na. Upo na lang tayo rito. Pwede? Okay, dahil araw mo ngayon, gagawin natin ang gusto mo. Akin na yan. Eto po. Higa ka na. Oops. Halika na, Nikki. Dito ka. Oo naman, talagang tatabihan kita, no? Kulot, anong gagawin natin? Pwede mo ba kaming kwentuhan, Uncle? Sige na, tama, oo. Nasa kwarto ang mga libro mo. Sige na, magaling ka naman gumawa ng kwento. Kagaya nung ginawa mo dati. Oh, talaga? Dati kasi ginagawan ko siya ng kwento. Huwag na maingay. Sige na, Uncle. Noong unang panahon, may isang prinsesa na nabuhay. Sa tuwing sumasapit ang kabilugan ng buwan, tumataka siya sa kastilyo at pumupunta sa isang burol. Pinapanood niya ang kabilugan ng buwan hanggang umaga. Siya'y napakagandang prinsesa. Maputi ang kanyang balat at mahaba ang buhok. Malaki ang mga mata niya. At syempre, meron ding prinsipe. Mahal siya ng mga babae. Kasi ang prinsipeng ito ay gwapo, makapangyarihan, nakakatawa, may mabuting puso, mabait, matalino. At mababa ang loob. Tingnan mo ang prinsipe. Ang prinsipeng ito ay hindi masyadong mapagbigay. Sinimulan niyang hanapin ang tunay na nagmamay-ari ng kanyang puso. Nakakabayo ba siya? Siyempre, sakay niyang puti niyang kabayo. Nilibot niya ang buong mundo, kung saan-saan siya pumunta. Pagkatapos, isang gabi, napagod ang prinsipe at tumigil sa isang burol. Aba, naroon ang ating prinsesa at pinapanood ang kabilugan ng buwan. Na-inlove sila sa una nilang pagkikita, pero hindi nila masabi sa isa't isa. Nagkita sila muli nung kabilugan ng buwan sa burol. Nung gabing yon, may nangyari sa kanilang dalawa. Pero ang prinsesa hindi niya maintindihan ang nangyaring yon. Ganun pa man, sa walang kadahilanan nagsimulang umiwas ang prinsesa sa prinsipe. Minsan isang araw, nahuli ng prinsipe ang prinsesa at tinanong siya. Ba't ka umiiwas?
na siya. Dalhin na natin siya sa kwarto. Encoded by BitsTV.com. Dennis, ano ba nangyari sa'yo? Ha? Ikinalulungkot ko. Mabuti, malapit lang si Benji sa lugar mo. Siya ang nagsabi sa akin kung anong nangyari kaya pumunta agad ako rito. Ano ba talaga ang nangyari at galit na galit ka tumantong pa sa ganito? Ginalit ako ng dalawang lalaki mayayabang. Sige, pabayaan mo na lang sila. Bayaw, muntik mo na silang mapatay. Grabe ang ginawa mo, pinag-usapan ng lahat ang tungkol sa ginawa mo. Bakit ka nagkakaganyan, ha? At nang dahil lang sa dalawang peste na yun, nakakulong ka ngayon dyan. Hindi ba? Tama ba yun? Pag-ibig, hindi ba? Siyempre, dahil sa pagmamahal, in love ka, bayaw. Bulag na pag-ibig. Pwede ba, Dennis, sabihin mo sa akin, sino ang babaeng yan? Sino siya? Sino siya? Dennis, magsalita ka. Bakit ayaw mo magsalita? Sino ang babaeng yun? Nandito ako para tulungan ka. Pwede mong sabihin sa akin, sino siya? Arman, Ano? Sige, sabihin mo sa akin. ba't ka nandito? Para magdaldal o para ilabas ako rito? Ano ka ba? Siyempre kaya nga ako nandito para ilabas ka. Nagbigay ako ng konting halaga sa mga taong binugbog mo. Wala nang problema. May mga inaayos lang. Lalabas ka na rin agad. Okay? Hindi ito ang lugar para tayo mag-usap. Paglabas mo, hahanap tayo ng magandang lugar, okay? Maayos ka at malakas. Kumalma ka lang. Diyan na ang officer. Mr. Dennis, maswerte ka. Matuwa ka dahil nandito si Mr. Arman. Labas na. Maraming salamat. Sige ba? Hinintay lang kita para makapagpaalam. Maalis na ako. Pwede ba tayong maupo sandali? Mr. Jeric, gabing-gabi na. Good night. Nikki, mag-usap tayo, hindi ka aalis. Nasabi ko ng gusto kong sabihin. Ayoko na magsalita ng matagal kaya tatahimik na ako. Ikaw naman ngayon. Ano bang gusto mong sabihin ko? Pwede mong daanin sa kwento kung gusto mo. Kaya nga lang matagal kapag ganon. Kung pwedeng paiksiin mo ang dulo, mas mabuti. Mr. Jeric, hindi ko talaga alam kung ano yung sinasabi mo. Ang sinasabi ko yung tungkol sa nangyari. Nung gabi na pumunta ka rito. Nikki, nung gabing yun, ibang-iba tayo. At alam ko, naaalala mo lahat ng nangyari. May kinatatakutan ka ba? Ano naman pwede kong ikatakot? Ewan ko, hindi ko alam. Siguro, ang nakaraan ko, ang mga bagay na nangyari sa korte. Baka iniisip mo pang isang gabi lang ang pakikipagrelasyon ko. Doon ka ba natakot? Hindi yun ang dahilan. Kung ganun, ibang bagay. Hindi, kundi ang... Kung ganun ano, Nikki? Gabing-gabi na ako, Mr. Jeric. Good night. Sige, magkikita pa tayo ulit, Miss Nikki. Maraming salamat. Good morning. Mahal ko, good morning. Hindi ba may breakfast date tayo ngayon? Alam ko, pero kailangan ko nang umalis. Arman, may pinuntahan ka ba kagabi o nakalimutan ko lang na nagsabi ka sa akin? Kagabi?
Tama, nakalimutan kong sabihin sa'yo. Tinawagan ako ng isang kaibigan tungkol sa kanyang negosyo. Kinausap niya ako tumingi ng tulong tungkol sa kanyang forex business. Kaya pinuntahan ko siya tapos naganda siya ng pagkain. At pinilit niya ako na sa kanila na lang magkapunan. Gabing-gabi na ako nakauwi at hindi na kita ginising. Okay, aalis na ako. Ano bang pinaplano mong gawin sa araw na ito? May mga ilang bagay akong gagawin sa kumpanya. Tapos sa hapon pupunta ako sa Pusula. Ayokong pabayaan yon. Mabuti. Aalis na ako. Mahal ko. Honey, meron sana akong mahalagang bagay na sasabihin sa'yo. Ano yon, Arman? Napaka-importante ba yan? Bakit ka ninenervyos? Tungkol ito kay Dennis. Sino ang babaeng yun na kinauhumalingan ni Dennis? Kilala mo ba siya? Hindi ko alam, Arman. At bakit gano'n na lang kalaki ang pag-alala mo sa love life ni Dennis? Pwede ba, Demi? Baka may magawa tayong tulong para sa kanya. Patay na patay siya sa babaeng yun. Kapatid ka niya. Hindi mo ba nahalata? Wala akong nahalata, Arman. Isa pa, malaki na si Dennis. Personal na buhay niya yun. Hinihintay na ako ng kausap ko. Nakakahiya. Ang hirap. Ikaw tuloy ang naiipit. Talagang mahirap. Galit na nung nagtanong siya. Hindi nga ako nakakibo. Alam mo namang si Jeric Aslan yan, Nikki. Isa pa kahit papano nauubos din ang pasensya niya. Anong pwede niyang gawin? Baka sunggabangkat ikulong sa isang bahay sa bundok. Oo nga, no? Tapos gagawa ako ng pugon, magpuputol ng kahoy, magsusuot ng balat ng hayop. Tama, kakaiba ka rin eh, no? Anong telenovela bang pinanood mo kagabi, ha? Mula siya sa isang angka ng mayayaman, wala silang bahay sa bundok. Kailangan ko nang magtrabaho. Siguro, mas magiging masaya ko kapag kamay ko lang ang magtatrabaho at hindi ang isip ko, no? Nikki, baka doon ka na ikulong sa yate niya. Teka, nagsasawa ka na ba sa akin at gusto mo ko ipakulong sa kung saan-saan, ha? Alam mo, pwede kanyang ikulong sa isang lugar o isarado niya na ang kaso, Nikki. Anong isarado ang kaso? E di kakalimutan ka na niya. Wala pa akong sinukuha na anuman. Mabuti. Ngayon? Sinusubukan ko na maintindihan, Edwin. Pakiramdam ko nangangapa ako sa dilim at ayoko ng ganun. Ano ba yung hindi mo maintindihan? Umiiwas siya sa hindi ko malamang dahilan. Sa bagay, partner. Ikaw ang master pagdating sa mga babae. Kayang-kaya mong lutasin yan. Mr. Jeric, pinapunta ako rito ng Mr. Terry. Iatid mo si Kulot kay Mama. Alam mo ba ang address? Opo, nakarating na po ako ron. Malilate ako ng konti sa trabaho. Ikaw ang bahala. High Flying Eagle! Ako yun! Halika nga rito. Magkikita tayo ulit, okay? Kapag may problema, lilipad ako na parang akila. Uutusan ko ang mga ibon para maghatid sa'yo ng balita. Yakap tayo ulit. O sige na. Kulot, magkita tayo ulit, ha? Hello, welcome Mrs. Denny. Hello, Doc. Kumusta? Mabuti, pero kinakabahan ng konti, syempre. Handa na ba ang lahat? Dahil gusto ko sanang matapos agad ito. Nakahanda na po ang lahat. Pero may itatanong ulit ako sa inyo. Sigurado ba kayo? Sigurado. Okay, sige. Sasamahan kayo ng nurse namin sa loob at ihahanda. Tayo na, ma'am. Okay. Wala pa rin technician? Wala pa rin, boss. Kung ganun, ba't di mo tinawagan? Tutugtog mamayang gabi ang mga taga-university. Paano yun? Sino mag-aasikaso nito? Nilista ko ng mga kailangan natin. Sinabihan ko na rin sila, pero alam niyo naman na mga ito ay mga bagay na pang teknikal. Tama. Hindi mo naman to trabaho. Sinusubukan ko lang baguhin at ayusin ang sound. Sige, boss. Ayos lang. Nagwala ka kahapon.
Hindi magawa ng mga taong trabaho nila dahil nag-ayos sila hanggang umaga. Alalang-alala sila sa'yo nung kinuha ka ng pulis. Walang dapat alalahanin. Sandali lang naman ako ron. Akala ko nga gagawa ka ng gulo nung umalis ka kina Jeric. Okay lang ako. Hindi. Ikaw na mismo ang nakakita sa mga sinabi ko. Nagalit ka nung makita mo si Jeric at Nikki na magkasama. Wala akong dapat ipag-alala. Kung nagkakagusto man si Jerry kay Nikki, alam ko namang walang gusto si Nikki sa kanya. Niloloko mong sarili mo, Dennis. Huwag kang baliw. Umalis ka na. Masasaktan ko lang ulit ang puso mo. Aalis na ako. Kukunin ko lang ang mga gamit ko sa backstage at aalis na. Huwag mong kunin. Dahil... kakanta ka pa. Magre-rehearse pa kayo rito. Ang lugar na ito ay... para na rin sa'yo. Hayaan mo nang kunin ko muna. Saka tayo mag-usap. Alia! Bukas, magkita tayo sa rehearsal. At pakisabi sa grupo na ang kantang Flower in My Heart ay maganda. Konting adjustment na lang. Siguro, simulan natin yon sa susunod na linggo na. Sige, Dennis. Sasabihin ko sa kanila. Ay, si Nikki hindi pa rin tumatawag. Anong masasabi mo, Rookies? Kinausap kaya niya si Mr. Jerry? Alam mo, ikaw lang talaga ang pinakamasaya. Dahil wala kang iniisip. Hello? Terry, Pasensya ka na kung bigla na lang akong dumating. walang problema. Hindi ka naman iba. Halika. Huwag na. Pwede ka bang sumama sa akin? Bakit? Sa labas tayo mag-uusap? Hindi naman sa ganon. Kasi yung kaibigan ko na malapit sa akin, ikakasal ngayon. At ako ang kinuha nilang saksi. Bago lang sila sa Istanbul at wala pa silang kakilala. Aha. Kaya lang, wala akong maayos na suit na pwedeng isuot doon. Bakit? Maganda naman yan ah. Oo nga, pero sinusuot ko to sa trabaho. Sawa na ako sa ganitong kulay. At sana, gusto ko na maiba naman ngayon. Ang gusto mo, baguhin ko yan? Oo, ganon. Gusto ko kasi iba naman sana yung kulay. Busy ka ba ngayon? Hindi naman masyado. Okay lang. Ako nang bahala. Sige, pumasok ka na muna at gagawin ko ng paraan. Tapos aalis na tayo. Hindi na, para hindi kita maabala. Hihintayin na lang kita dun sa baba sa sasakyan. Okay. Sige. Iiwan na muna kita, Rookies, ha? Alis na ako. Okay, Nikki, balik na ulit tayo sa trabaho. Ang menu ngayon... Mr. Jeric? Magandang umaga sa'yo. Natural. Okay lang, mainit kasi ngayon ang panahon. Ba't kaya hindi siya pumasok? Baka naman nalulungkot siya ngayon. Baka nga. Kaya hindi siya pumasok. Hello, pinsan. Asunta? Ako nga, mahal.
Groggy pa siya. Asunta, ikaw ba talaga yan? Shh, wag. Huwag ka muna magsalita, mahina ka pa. Pasensya ka na, hindi ako nakarating bago ang procedure. Hindi ako makaalis sa opisina. Pero nandito na ako. Nandito ako sa tabi mo. Wala kayong dapat alalahanin. Maganda naman ang resulta. Magpahinga lang siya ng 2 oras, pwede na kayong umuwi. Mabuti. Maraming salamat, Doktora. Walang anuman. Magpagaling ka. Salamat. Salamat. Walang hiya ka talaga, Asunta. Ano kaya nangyayari? Bakit kaya hindi niyo sinasagot ang tawag ko? Mr. Arman, tinatawag niyo ba ako? Milis, sinabi ba sa'yo ni Demi kung ba't siya umalis ng walang driver? Wala siyang sinabing anuman. Ay, talaga naman. Okay, salamat, Milis. Boss! Benji, bakit? Nagtanong na ako sa mga tao natin at lahat ng sasakyan natin merong GPS. Ito yung location kung nasaan siya. Saan ang lugar na ito? Parang isang clinic yata yan. Ano, isang klinik? Anong ginagawa niya ron? May nangyari kaya sa asawa ko? Huwag ka muna magpapanik, boss. May cafe na malapit sa clinic at baka dyan lang siya nag-aalmusal. Bakit kaya? Dali, punta natin ang lugar na yan. Nag-alala ako anong ginagawa niya ron malapit sa may klinik. Hello. Hello. Teka, malamig ba ngayon? Hindi. Mainit sa labas. Ganun ba? Para kasing may malamig na hangin akong nararamdaman. Yes, hello, Jade? Nakabalik ka na ba galing Maldives? Kumusta naman yung shooting? Mabuti? Okay yan. Padalan mo ako ng pictures, gusto kong makita. Baka pwede tayong mag-meet isang araw. Or mag-picnic. Huwag doon, mas maganda ko sa Italian restaurant tayo. Okay, picnic kung yun ang gusto mo. Ikaw na ang bahalang pumili kung saang lugar mo gusto. Sino naman si Jade? Nung una si Noemi, tapos iba naman ngayon? Maldives. Nanggaling daw siya ron. Ano yung picnic? Nakakapagod na. Ay, napakalaki naman itong lugar, pero wala man lang isang nagpunta, Terry. Mabuti na lang nagpunta tayo, kung hindi, kawawa naman sila, wala sila magiging witness. Pero pagpasensyahan mo na ha, wala akong regalo, alam mo naman, maliit lang ang kita ko. Ay, naku, Faith, huwag mo nang isipin yon. Sapat na yung sumama ka. Hindi kasi sila taga-Turkey, kaya wala silang kakilala. Halata naman. Yung babae kanina, kumakayakap sa akin, akala mo ang tagal na namin magkaibigan. Nakakalungkot naman. Pero Faith, maraming salamat talaga. Hindi lang dahil sa pagpunta mo, kundi pati dito sa suot ko. Ay, Terry, walang problema sa akin yon. At saka tingnan mo, bagay na bagay sa iyang suit na yan. Salamat. Siya nga pala, ang ganda mo. Ibig ko sabihin, dyan sa damit mo, lalo ka pang gumanda. Totoo, sa tingin mo? Pero nagkamali ako ng pagsusuot ng puti. Dapat ibang kulay na lang ang sinuot ko. Sana hindi magalit sa akin ng bride. Baka kung anong isipin niya. Hindi. Sa palagay ko, hindi. Wala siyang karapatang magalit. Excuse me, kayo ho ba ang witness ng groom? Ako nga po. Hindi makararating yung witness ng bride. Kailangan natin makahanap ng kapalit. Kanina pa siya umiiyak doon. Ay, paano na kaya? Okay, kami na ang bahala. Salamat. Faith? Bakit? Pwede ka bang maging witness kasama ko? Ay, hindi ko alam eh. Baka kasi matawa ako. Ba't ka naman matatawa? At saka sa tingin ko, bagay naman sa'yo ang maging witness. Okay, kung ganun, sige na nga. Hawakan mo tong ballpen. Salamat. Ano masasabi mo sa Borek?
Sa tingin ko parang may kulang. Kumpleto naman tayo sa ingredients. Imposible yung sinasabi mo. Masarap yung dati. Wala ka ba sa kondisyon ngayon? Hindi, okay lang ako. Eh, ikaw, kumusta ka? Nakikita mo naman, okay lang ako. Pero sa tingin ko, hindi ka okay eh. Ano ba dapat ang kondisyon ko ngayon? Oo nga pala, Nikki. Magpipiknik kami ng isa kong kaibigan mamaya. Pakigawa kami ng sandwich. Ewan ko sa'yo. Ano yun? Kumakain kasi ako. Siyempre naman, igagawa kita ng sandwich. Sasala lang ako. Hanga talaga ako sa katapangan mo. Nagagawa mong ganong kabigat na bagay na hindi pinapaalam sa iba. Talagang matapang ka. Asunta, tumahimik ka. Sa tingin ko, kailangan mo magdoble ingat ka. Ako nga, nalaman ko to. Baka makarating din kay Mr. Arman. Ay, ano kayang magiging reaksyon niya kapag nalaman niya to? Siguradong hindi niya magugustuhan. Asunta, ang sabi ko manahimik ka. O sige. Pero hindi ko yata kaya dahil napakaraming bagay ang pumapasok sa isipan ko ngayon. Iniisip ko si Mr. Arman, ano kayang gagawin niya pag nalaman niya to? Ano kayang iisipin niya? Asunta, naglalaro ka ng apoy. Mag-ingat ka kung ayaw mo masunog. Miss Demi, hindi ba business partners tayo? Kailangan protektahan ko rin ang sarili ko, tama? Ano bang gusto mo? Ano? Tuluyan mo ng kalimutan ang lahat ng tungkol sa pictures. At kahit kailan hindi na yun mauungkat, para itago ko rin ang munti mong sikreto. Okay ba sa'yo? Sige, tusong babae. Pumapayag ako. Kung ganyan ka, magkakasundo tayo. Di ba? Dito ka, Faith. Maraming salamat. Grabe. Hindi ko inaasahan na mangyayaring ganito. Tayo ang magkatabi sa wedding table bilang mga witness sa kasal. Ako rin. Terry, kinakabahan na ako. Ano ka ba? Huwag kang kabahan. Hi, ang ganda niyong tingnan, tsak magiging maligaya kayo. Yan din ang gusto ko para sa inyo. Maraming salamat. Welcome. Maupo na tayo. Mabuti at nakarating kayo. Ay, Terry, nasa korte ba tayo? Tingnan mo yung tsura niya. Ano ba talaga ito? Para siyang judge. Oo nga, Faith. Tama ka. Para sinasabi niya hindi ka makatataka sa batas. Harapin mo ang iyong parusa. Mali ang pagkakapwesto niyo sa upuan. Nagkapalit kayo ng bride at groom. Ngayon lang ba kayo nakaranas ng kasalan? Matagal na po ako hindi nakaka-attend. Magpalit kayo ng upuan. Okay. Magpalit daw tayo. Upo ka na. Terry, pakiramdam ko parang may kakaiba. Ganun nga rin ang pakiramdam ko eh. May nararamdaman akong weird. Sa palagay mo ba, nagbago sila ng patakaran? Iba kasing alam ko. Ako nga rin eh. Your Honor, sorry, pasensya na. Mr. Officer, pwede po ba ako magtanong? Sige, ano itatanong mo? Magkano ba ang lahat ng ginastos nila para sa ganitong klaseng kasal? Hindi mo ba alam kung magkano? Hindi ba ikaw ang gumastos nito? Naku, hindi kami ang nagbayad. Sila ang gumastos sa lahat. Hindi rin ikaw ang nagbayad ng wedding cake, ano? Wedding cake? Hindi. Hindi akong bumili nun. Kawawa naman itong babaeng pakakasalan niya. Kailangan ba natin bumili nun, Faith? Malay ko ba dyan? Hala. Gusto mo bang pakasalan ang lalaking ito? Pakasalan? Ewan, hindi ko po alam. Iho, gusto mo bang pakasalan ang babaeng ito? Ang totoo... sir,
Nakabibigla naman ang tanong nyo sa akin. Iho, hindi ba nag-apply ka sa amin para makuha ang petsang ito? Nakaupo na kayo sa harap bilang bride at groom. Ano ba bang inaasahan yung itatanong ko? Hindi sir, hindi kami magpapakasal. Ngayon nyo lang napagpasyahan yan? Hindi po. Napagkamalan na tayo. Hindi kaming dalawang magpapakasal kung hindi sila. Mga witness lang po kami. Kung ganon, bakit ganyan ang suot nyo? Parang kayong ikakasal at nakaupo kayo sa upuan nila. Sir, kanina, doon kami nakaupo, kaya lang pinalipat niyo po kami rito. Tama po. Sige, magpalit na kayo. Okay. Mr. Officer, ayos lang po ba kayo? Kasi po, parang namumula yung mukha niyo. Gusto niyo po ba ng tubig? Hindi ko na kailangan ng tubig. Naghihintay sa likod ng bride. Sige na, kumilos ka na. Nagkagulo na. Sinisira niya ang mood ko. Muntik na tuloy tayong ikasal. Pero meron naman kasi siyang punto. Sabi na nga ba dapat ibang kulay ng damit ang sinuot ko. Nung high school ko pa huling naranasan ng ganito. Para siyang kwartya sa school. Halika, magtanong tayo. Arman? Mahal ko, napano ka ba? Ayos ka lang ba? Ayos lang. Pero bakit ka na pa rito? Mababaliw ako sa'yo. Tinanong mo pa ako, sobra ako nag-aalala. Kaninang umaga pa kita tinatawagan pero nakapatay ang telepono mo. Mr. Arman, ipapaliwanag ko sa inyo. At anong ipapaliwanag mo? Kaya siya narito dahil sa akin. Dahil sa'yo? Bakit? Ano bang nangyari? Kagabi pa kasi masama ang pakiramdam ko. Mas lalong lumala ang pakiramdam ko ngayong umaga pero natatakot akong tawagan si ate. Si Miss Naval ayaw rin akong paniwalaan. Kaya tinawagan ko si Miss Demi. Mabuti na lang at tinulungan niya ako agad. Maswerte siya dahil papasok pa lang ako sa opisina nung tawagan niya ako. Mangiyak-ngiyak na siya habang tumatawag. Kaya dinala ko na dito. Kung hindi siguro kayo dumating, hindi ko na talaga kakayanan. Kaya iyak ako ng iyak. Salamat po talaga. Okay lang yun, Asunta. Pero bakit nakapatay ang cellphone mo? Na-empty bat ako, Arman. Mahal ko, imposible namang na-empty bat ka. Alam mo bang sobra akong nag-aalala sa'yo? Takot na takot akong baka napahamak ka. Mahal ko, ayos lang ako. Huwag ka na mag-alala. Sigurado ka bang ayos ka lang? Sigurado ako. Kung ganon, tutuloy na ako. Papasok na ako sa opisina. Gusto mo bang sumama sa akin, ha? Hindi na. Medyo pagod na kasi ako. At saka ihahatid ko pa si Asunta sa bahay nila. Sana gumaling ka na agad, Asunta. Maraming salamat. Tayo na, lumakad na tayo. Halika na, Asunta. Aalis na ako. Maaga ako natapos. Mabuti. Aalis na ako. Okay. Okay, sige. Pupunta ako sa opisina. Pwede kitang ihatid. Hindi na, salamat na lang. Kaya ko nang umuwi. Magandang araw. Ingat ka. Ay, mabuti na lang at tinapos niya rin ang kasal ng walang naging problema. Akala ko palalayasin niya tayong lahat. Ako nga rin eh. Sana hindi ulit tayo makatagpo ng wedding officer na tulad niya. Sa hinaharap. Sinabi mo pa. Oh, nandito pala yung mga litrato. Uy, Magandang umaga. Heto na po ang mga litrato. patingin ha. Ay, ang ganda naman. Wala man lang tayong maayos na litrato. Piliin nyo na lang kung anong mas gusto nyo. Magkano ba to? 50. 50. Pero makukuha ko na yung 2 litrato. Hindi, 50 bawat isa. Oo, napakamahal naman para sa ganitong litrato. Ay, sigurado ka ba? Hindi naman ito masyadong maganda ang kuha. At isa pa, sa panahon ngayon, lahat ng tao kaya nang kumuha ng litrato gamit ang cellphone. Hindi na kailangan ng photographer na kagaya mo. May posibilidad na mawala kayo, tapos maniningil ka ng mahal. Ganito na lang gagawin natin. Babayaran kita ng 100. Ibigay mo na sa akin lahat yan. O sige, kunin nyo na lahat. Okay. Salamat. Sa tingin ko, kahit paano, may magandang kuha tayo rito. Uy, Terry, lugi ka dun sa binayad mo. Dapat 50 na lang. Oo, alam ko, pero naghahanap buhay yung tao, kaya pagbigyan na natin. Sound check, 1, 2, 3. Sound check, 1, 2, 3. Sound check, 1, 2, sound check. Sound. Itutuloy ko pa ba?
Malinaw na yung tunog sa ganitong distansya. Subukan natin kapag mas malayo. Ituloy mo lang. Sound check. 1, 2, 3. Wow, nakakabilib ka naman. Ang aga mong pumasok sa trabaho. Alam mo ba, Faith, gusto ko rin ng ganitong trabaho. Hindi mo ba alam na maraming may gusto sa trabaho mo, Asunta? Bakit ba nandito ka? Inasikaso ko yung enrollment ko. Ang aga kasing natapos eh. Ayoko namang umuwi agad sa bahay natin. Nakaka-bore. Kaya pumunta ako rito. Palipas oras. Wala ka pa rin pala talagang pinagbago. Malungkot si Nikki ngayon at kapag narinig niya yung sinasabi mo, mas lalo siya malulungkot. Ay nako, ilang beses kong sinusubukan makipag-usap sa kanya tungkol sa bagay na yun. Pero palagi na lang siya nagagalit. Inayos ko na yung tungkol sa picture at nagkasundo na kaming dalawa. Hindi na gagamitin ni Miss Demi yung laban sa akin. Bakit parang sigurado ka dyan? Sound check. 1, 2, 3. Naririnig mo ba ako? Ano ba sa tingin mong ginawa ko? Sobra akong nagmakaawa sa kanya at umiyak sa harap niya. Hindi naman siya ganong kasama tulad ng iniisip mo, no? Nauunawaan din naman niya. Asunta, huwag mo lakasan ang boses mo. Hinaan mo lang. Naririnig ka sa buong lugar. Ayaw nga ni Ate Nikki na pag-usapan namin yun. Ang tigas din kasi ng ulo niya eh. Ilang beses ko na siyang sinabihan na pwede na siya makipagmabutihan kay Mr. Cherry kung gusto niya, pero ayaw niya pa rin. Para sa kapatid mo, tapos ang tungkol kay Mr. Jerry. Pero paano yan? Baliwala na lang si Mr. Jeric sa kanya? Nakapagpasya na ang ate mo. Kahit ano pang maramdaman ni Mr. Jerry para sa kanya, hindi na yung papatulan. Naku, sayang naman yun. Hindi dapat pinag-uusapan ng mga bagay na yan sa ganitong lugar. At mamaya lang, nandito na ang ate Nikki mo. Hindi kanya dapat makita. Umuwi ka na. Oo na. Sige na nga, aalis na ako. Bye. Mag-iingat ka. Uwi ka kagad. Kumusta? May hinahanap ka ba? Oh, nandito pala ang hari ng kagubatan na si Jeric Aslan. Nagkukusa lang naman ako magtrabaho. Wala pa naman akong ibang gagawin kung hindi mag-check muna ng mga papeles. Sige, gawin mo lang. Jeric! Pinag-aaralan ko yung mga dokumento. Pag may nakita ko na kahit isang problema lang sa nakaraan o sa hinaharap ng kumpanya, at nakita kong isa yung pandaraya, asahan mong hindi ko ito palalampasin. Gusto kong maging malinaw ito sa'yo. Gagawin ko ang lahat para protektahan ang pamangking kong si Kulot. Sakaling may nahanap akong problema sa kumpanya, Jeric Aslan, ako na mismo ang kikilos. Ay, Arman. Puro ka talaga kalokohan. Gusto mo ba ng kape para magising ka? Hindi na. Wag na. May dala kaming sariling coffee maker. May cappuccino rito at iba pang kakailanganin namin. Kung gusto mo, pwede kitang... Nagsasalita pa ako. Bakit bigla kang umalis? Faith, kumusta ka na? Ayos lang. Pagod na pagod ako. Anong oras ka pa matatapos? Patapos na rin. Uuwi na tayo. Iwan ko lang ito, ha? Hintayin mo na lang ako dito. Okay. Nikki, kumusta? Ayos lang ako. Ikaw, kumusta? Nung isang gabi nagmamadali kang umalis sa amin, naging problema ba? Wala naman. Okay lang ako. Dennis, paganda ng paganda tong lugar na to, ah. Ano, dahil ba yun sa mga effort mo? Mahalaga na meron din itong publicity. At ire-refer din itong mga nakapunta na. Isa itong talagang napakagandang investment. Ipagpatuloy mo lang. Bala ko mas pagandahin pa yung kitchen. Gusto mo ba akong tulungan? Kasama ka? Seryoso? Tayong dalawa. Sa lugar na to. Dagdagan natin ang nasa menu. At ibabahagi mo ang talento mo sa mas maraming tao. Dennis, hindi naman kasi ganun kalaki ang kitchen dito. Hindi kaya. At kung mangyari man, hindi na kailangan dahil meron kang performance bar. Kahit na. Marami pa rin naman ang may gustong kumain. Tama. Kaya nga nagdagdag ako ng masasarap na appetizer. Pero, hindi na kailangan ako pang gumawa nun. Naisip ko na to. Maaari pa natin itong mapalago.
maliban pa sa mga ino-offer nating appetizers na madaling gawin, pwede ka rin mag-present dito ng iba pang mga street food. Pwede ka rin mag-aral. Ito ang working place mo. Isa pa, pwedeng mas malaki ang kikitain mo kaysa ron kay Jeric. At si Kulot, hindi na siya nakatira ron. Dennis, biglaan naman ang bagay na to. Kailangan kong pag-isipan. Isa pa, imbis na magluto ka lang sa bahay para sa isang tao, sa ganitong lugar, ang pag-manage sa kitchen kahit na ito'y maliit, maganda yun para sa career mo. Kung nangangarap kang magtayo ng sarili mong restaurant, hindi mo dapat tanggihan ang ganitong offer. Parang sinasabi mo walang nangyayari sa career ko. Alam ko naman yun, huwag ka mag-alala. Alam mo, may punto ka naman dun eh. Pero tulad ng sinabi ko, masyado naman itong biglaan. Kailangan ko muna itong pag-isipan. Sige, okay lang. Bibigyan kita ng panahon. Pero sinasabi ko sa'yo, maganda opportunity to. Dennis, pagod na ako. Dinaanan ko lang ngayon si Faith dito pagkatapos uuwi na kami. Pwede bang tsaka na lang natin yung pag-usapan? Sige. Kumusta? Dennis? Halika, maupo ka. Gusto mo bang kumain o kaya uminom? Huwag na. May problema ka ba? Mukha kasing malungkot ka. Meron nga. Dapat tayo mag-usap. Ma'am Demi, ang tiyaan niyo po. Nagbago ng isip ko. Ayoko na niyan. Sige po, ma'am. Salamat. Mahal ko, okay ka lang? Para kasing namumutla ka. Okay lang ako. Walang problema. Mabuti naman. Kailan babalik si Kulot? Naroon siya ngayon kay Auntie Lemon. Pero bukas babalik na siya rito. Mabuti naman. Pwede siguro natin siyang ipasundo kay Dennis. Madalas kami nagkakausap ngayon. Magkasundo kami. Makabubuti to sa atin. Pero syempre, ibang usapan ang tungkol kay Jeric Castaña. Tiyak na magagalit siya kapag nalaman niya nag-uusap kami ni Dennis. Pero Arman, si Dennis kasi ay kapatid ko pa rin. Totoong ilang taon kaming hindi nagkakausap, pero hindi mababago ang katotohanan magkapatid pa rin kami. Si Dennis ay laging welcome rito. Hindi yun dapat maging problema. Sinasabi ko lang ang nasa isip ko. Wala nang iba. Naaalala mo yung ginagawa kong kanta? Sorpresa sana yun. Special song. Oo, naalala ko. Hindi pa ba tapos yun? Hindi pa nga. Tungkol kasi yun sa... Pero hindi ko na sigurado. Siguro yung sinasabi mong hindi ka sigurado, yung feelings mo, o yung feelings para sa'yo ng minamahal mo. Sigurado naman ako. Wala itong duda. Siya lang ang nasa puso ko. Paano naman siya? Yung damdamin niya. Dennis, ang may papayo ko lang sa'yo. Kung hindi ka pa sigurado, huwag mo na lang ituloy. Huwag kang basta lumusong sa tubig. Ang Dennis ay tubig. Hindi ako takot kahit malalim. Gusto mo bang sumuko na ako? Para na kitang kapatid, Dennis. Ayokong masaktan ka. Itutuloy ko ang panliligaw.
Ano man ang mangyari, saan man ako dalhin ng damdamin ko, wala akong pakialam. Gagawin ko ang lahat mawala lang ang mga hadlang. Dennis, sana pag-isipan mo pa ito ng mas matagal pa. Baka meron kang hindi nakikita. Nakikita ko ang lahat. Alam ko ang lahat. Handa akong lumaban kung kinakailangan. Haharapin ko ito kung kailangan lumaban. Pero hindi ako susuko sa laban. Ang hirap, Faith. Hindi ko na kaya. Minsan, kapag tinitingnan niya ako, para bang ayoko nang matapos ang sandaling yon. Nakakalimutan ko ang lahat, pati oras hindi ko na napapansing lumilipas. Sa kabilang banda, gusto ko sanang kalimutan na niya ako. Na mawala na lang ako. Pero ang totoo nito, Ayaw mo, di ba? Nasasaktan ka. hindi ko na alam ang nangyayari sa buhay ko. Hindi ko alam kung anong gusto ko. O kaya kung saan patungo ang lahat ng ito. Parang hindi ko makontrol ang mga nangyayari. Paano ba yun? Bakit hindi ka nalang sumabay sa agos ng mga nangyayari? Sasabay ako sa agos ng buhay namin ni Jeric. Natatakot ako. Nahihirapan ako sa mga kaguluhang to. Alam mo, kailangan may gawin ako eh. Ano naman ang pwede mong gawin, Nikki? May isang bagay pa akong pwedeng gawin. Isang bagay pa. Teka, sigurado ko bang ayaw mong uminom ng kahit ano, kape o kaya kahit siya? Hindi na. Okay lang naman ako. Noon kapag ako ay may malaking problema, pupunta ako sa kapatid ko. Magtitimpla si Senny ng tsa at hahaluan ng mga herbs na hindi ko alam kung saan galing. Ipinagtimpla niya ako minsan. Nagkukwentuhan kami hanggang umaga. Kinaumagahan, okay na uli ang pakiramdam ko. Para siyang therapy. Pero ngayon, masakit na hindi ko na siya makikitang muli. Ito ay sobrang sakit. Pakiramdam ko nag-iisa na ako. Ganon din ako. Kapatid ko si Zenny at kaibigan ko rin siya. At ganon din si Demir. Minsan nakakalimutan kong wala na siya. Tinatawagan ko pa. Dennis, ikaw? Para na kitang tunay na kapatid. Ang turing ko sa'yo ay isang kapatid. Si Kulot at ikaw. Kayo ang pamilya ko. Oo naman. Isang pamilya. Dito ka na matulog. Sabay tayo mag-breakfast. Ayoko nga. Maaga ka nagigising. Baka gisingin mo ako na maaga. Sige, kung ganun, lunch na lang. Gusto ko yan. Kalimutan mo na yung kape at tsaa. Gusto ko yung iniinom mo. Sige, sandali lang, ikukuha kita.
Nikki, nasan ka na? Mr. Jeric, mahuhuli ako sa araw na to. Hindi pa ako makaalis ng bahay eh. Sobrang traffic daw. Ganun ba? Okay, sige lang. Nagalala kasi ako dahil wala ka pa rito. Sige, mamaya na lang. Encoded by BitsTV.com. Nikki? Mr. Jeric, Sabi mo malilate ka. hindi ba umalis ka na? Oo, pero may nakalimutan akong dokumento kaya bumalik ako. Anong tinatago mo sa likod mo? Isang note? Galing kanino? Sa akin. Patingin nga. Siguradong magbabago ang lahat kapag nabasa mo ang isinulat ko sa papel na to. Anong sinabi mo? Mababasa mo rin naman. Ano nangyari? Saan pupunta yun? Nag-resign na si Nikki.